Kahit bawal, ginamit daw ng Office of the Vice President ang milyong-milyong pisong halaga ng confidential funds sa medical at food aid. Hindi rin daw idinetalye ng bise kung saan bumili at ginastos ang pera na bahagi ng mga dokumentong hinihingi ng Commission on Audit. Narito po ang report ni Mayan Los Baños. 15 kahon na may label na confidential funds. Yan ang bitbit ng House Prosecution Team bilang ebidensya sa Article 1 o ang tungkol sa umunoy maling paggamit ni Vice President Sara Duterte sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Kabilang sa binusisi ang acknowledgement receipts ng 125 million pesos na confi funds ng OVP na nilustay umano sa loob lang ng 11 araw mula December 21 hanggang December 31, 2022. Ang naturang mga acknowledgement receipts hindi inayunan ng depensa. Gayunpaman, dito pa rin sumentro ang prosekusyon. Isinalang sa witness stand si Attorney Roderick Wamil, ang State Auditor na nagsagawa ng post-audit sa liquidation ng confi funds ng OVP at DepEd noong 2022 hanggang 2023. Si Private House Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang nag-direct examine sa kanya. I'm feeling a bit anxious. Nervyos. Anxious. Okay. Huwag kang mag-anxious. 10 taon daw naka-assign si Wamil sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA-ICFAO mula 2014 hanggang 2024. Pero sa 10 taon niya sa ahensya, tanging si VP Sara lang ang inaudit niya na Vice Presidente at DepEd Secretary. Bakit Vice President Sara Duterte lang? Since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAO, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po as the DepEd Secretary. Ayon kay Wamil, umabot ng 500 million pesos ang total confidential funds ng OVP mula December 2022 hanggang July 2023, habang sa DepEd 112.5 million pesos naman ang confi funds sa loob ng 3 quarters noong 2023. Sa post-audit ni Wamil, meron siyang mga nakitang violation o mga paglabag sa mga isinumiting liquidation documents ng OVP para sa confidential funds. Una, hindi raw nakaspecify kung para saan gagamitin ang hinihinging cash advance. Pangalawa, ay yun gang 125 million pesos na para sa buong 4th quarter dapat ng 2022 pero naubos lang sa loob ng 11 days ng December 2022. At pangatlo, hindi idinetalye sa accomplishment report ng OVP kung paanong ginastos ang milyon-milyong pisong cash advance mula sa confidential funds. Base sa mga discrepancies na napuna ng COA, nagpalabas sila ng Audit Observation Memorandum o AOM. Ang AOM ay isang written notification na ipinapadala sa mga tanggapan o opisina ng gobyerno kung saan ipinapaliwanag ng COA ang tungkol sa mga deficiencies na nakita nila at humihingi din sila ng mga dagdag na dokumento at paliwanag mula sa nasabing tanggapan. Sinubukan daw ng COA-ICFAO na iserve sa OVP ang naturang memorandum pero wala raw OVP official na tatanggap nito. Nagpadala naman ang OVP ng revised accomplishment report. Pero meron pa ring tanong ang COA, gaya ng ginastos ang 40 million pesos na halaga ng medical at food aid na kinuha sa confidential funds kahit hindi yan pwedeng gawin. Gayon din ang pagbabayad ng incentive sa informant dahil wala raw itong patunay. Dapat may supporting document na nagpapatunay na successful ang result ng activity na yan, yung information gathering. Ang tanong sa iyo, Mr. Witness, meron bang mga dokumentong sinubmit to show the success of that surveillance? Wala na po silang ibang sinamit na document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities. At sa milyon-milyong pisong detalye raw ng ginastos ng OVP, puro acknowledgement receipts lang ang ipinasa. Wala raw official receipts at invoice kung saan binili ang nasabi mga supply. Kaya tanong ng prosekusyon, Hindi ba confidential yan kung saan drugstore ka bumili? Hindi naman po siguro confidential pag kung ang pagbibilhan mo ay mga drugstore. Kasi ang confidential po mismo ay yung paggagamitan, hindi yung pagbibilhan. Yung hardware stores na pinagbilhan ng mga tables and chairs tsaka desktop, hindi ba confidential yung mga pangalan ng mga hardware stores na yan?
Hindi rin po necessarily na confidential yung pangalan ng hardwares dahil yun nga po, hindi naman confidential yung pinagbilan, kundi yung paggagamitan ng kanilang pondo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.